So the first step to start your virtual assistant career is to know what problems you want to solve. Ngayon, at this day and age, hindi na uso ngayon yung paramihan ng experience. Kapag marami kang experience, mas madali kang ma-hire. Hindi na rin uso ngayon yung may license ka, yung CPA, or may MBA ka, nag-aaral ka sa UP, o nag-work ka sa Big Four. Ganyan, hindi na yan uso sa virtual assistant or sa freelancing. Ang uso dito sa freelancing is what problems have you solved from your past work experience that you can solve or that you can offer or that you can bring to the table? So, ilista mo na ngayon anong mga problems sa AR na nasolve mo from your past work experience. Ano yung problem sa AP na nasolve mo? Ano yung problem sa reporting na nasolve mo? Anong problem sa file management nila na nasolve mo? Anong problem sa collection na nasolve mo? Anong problem sa sales? Anong problem sa marketing? Anong problem sa delivery ng products, di ba? Sa shipment, ganyan. Ano yung mga nasolve mong problems sa work mo ngayon? Isulat mo na siya. Kasi makakalimutan talaga yan. 99% ng mga applicants, hindi nila sinasabi yung mga bagay na to. Kasi wala namang nagsabi na kailangan palang isulat yung mga problems na nasolve from the Philippines. Di ba? Kasi laging may dinidisconnect natin yung experience natin sa Philippines versus sa freelancing clients. Remove that mindset that you're starting from scratch. Kasi ang dami mo nang naipundar sa Philippines. You have to connect the dots kasi sayang siya. Sayang yung naipundar mo sa Philippines. Pag mag-i-start ka lang from zero, yung tingin mo, yung ibabaon mo na lang siya sa limot. Kasi wala namang nagsabi na kailangan pa lang connect mo pala yung dots, yung mga naipundar mong soft skills sa Philippines. Diba? Kasi lalo na sa bookkeeping is skill-based. It's not education-based. Okay? Walang pinagkaibang US bookkeeping sa QuickBooks bookkeeping except sa system and some minor accounting standards. Pero again, sa VA, small business yung ginagamit. Very cash basis, very old school yung mga processes dyan. Hindi ganun ka-complex na iniisip natin na, di ba yung pang multinational level na mga accounting processes, hindi ganun. Hindi tayo maabot sa ganun. Nasa accounting 101 nga lang tayo sa US bookkeeping. Connect the dots. Huwag mong sasayangin yung experience mo sa Philippines. Kasi malaking bagay yan, stepping stone mo yan. And for sure, dyan mo rin napundar yung mga unique selling points mo, yung personal branding mo bilang service provider. Diba? Kasi pwedeng ikaw yung someone na hindi na kailangang utusan para mag-work. Pwedeng ikaw yung may kusa, diba? Kasi kahit saan kadali na industry, madadala mo yung mga ganyang mga quality mo or work ethic mo. Kahit saan kadalhin, yung leadership mo, yung pagiging competitive mo, hindi yan mawawala. Okay, so ngayon, i-recall mo na ano yung mga problems na nasolve mo from your past work experience. I want to emphasize also that knowing the problems that you solve is equally important as knowing also which clients yung gusto mong katrabaho. What clients you want to work with. What industry. Kasi as early as now, kailangan malinaw sa'yo. Parang maghahanap ka ng jowa. Kailangan meron ka ng preferences. Kasi if you don't set boundaries, if you don't set these KPIs or these standards of yours, ang mangyayari niyan, magiging generic ka. Magiging katulad mo yung mga 99% aspiring virtual assistant na nag-a-apply lang randomly, na wala silang purpose. Gusto nila mag-side hustle, gusto nila mag-side income, gusto nila magka-pera, ganyan. Which wala namang mali doon. But I want you to be different. Diba? I want you to be unique. I want you to be more intentional when you're applying for virtual assistant or remote bookkeeping or freelancing. I want you to be someone who stands out from the rest. How do you do that? But know the problems that you want to solve. Know who are those people you want to work with. With that intention, mas nagiging expert ka na in a way kasi nga gusto mo lang ka-work yung mga sa tingin mo naka-work mo from the past na preference mo ay gusto ko mag-work pag ganito, walang nagbabantay sa akin. Ay gusto ko small business lang para wala nang team lead, wala nang manager, ako na lahat. Ganon. Pwedeng ganon, iset mo na siya. Gusto ko lang ng construction. Gusto ko lang ng real estate. Gusto ko lang ng e-commerce. Why do you want construction? So ngayon, sagutin mo lahat yung why. Okay? Lahat ng reason for you to be more intentional, to be more organic when you're applying, na hindi ka nagtutunog generic na job applicant. Okay? That's the very goal of our number one reason. Know your why. So, kumuha ka na ng pen and paper ngayon at isulat mo na ano yung mga reasons mo. Why do you want this industry? Why construction? Why remote bookkeeping? Why AR? Di ba? Why financial reporting? Di ba? Ano yung meron ka na gusto mong isolve dun sa mga reasons mo na to? Give yourself time to recall yung mga problems. It takes time. Ako nung ginawa ko to noon, talagang I made an effort talaga. Nag-open ako ng notepad or parang yung Microsoft OneNote na tinatawag. Di ba may Microsoft OneNote? I made an effort talaga na recall ko siya recall ko yung mga pagdating ba sa leadership, what was my achievement? Nung nag-work ako sa government, ano nga bang na-achieve ko doon? Nung nag-work ako sa government, parang
Nag-automate ako ng mga Excel tools kasi manual sa government. Noong nanggaling naman ako sa BPO, doon ako natuto mag-Excel, mag-automate ng mga VLOOKUP, ganyan, pivot, ganyan, reporting. Doon ako natuto. Nag-work naman ako as auditor, natuto ako sa compliance, internal controls, ganyan. And ano yung mga naambag ko nun sa company na yon? Parang may award ata ako nun na blah blah blah. Value Creator Award, ganyan. Na-promote ako sa trabaho because na-exceed ko yung mga KPIs. Diba? Isulat mo na siya ngayon. Kasi pag hindi mo yan nasabi sa interview later on, they will not know. Mag-base lang sila sa resume. Mag-base lang sila sa sasabihin mo. Aki, yun nga yung unfair na part sa interview eh. They judge you based on what you say. Based on your resume, based on what you say, based on how you present yourself. Hindi nila makikita yung kabutihan mo na nag-work ka pa sa Philippines, yung pumapasok ka ng maaga, umuwi ka ng late, di ba? Yung mga sacrifices mo na wala na makakalam kundi ikaw na lang ang makakalam nun. Unless you elevate yourself during interview, be proud, take pride of it, di ba? Kahit sino naman, proud naman siguro tayo sa sarili natin sa mga work ethic natin from the Philippines na alam mo yung nagtrabaho lang tayo because we want to have a legacy na kapag sinabing si Alex Sagun, maayos yan mag-work, magaling yan sa automation, yung mga ganun, di ba? I believe marami na tayong naipundar na ganung mga branding sa past work experience natin. Okay, so yung isa, know your why. Pangalawa, commitment. Freelancing needs commitment. It's not a side hustle. Freelancing is not a side income lang na typing jobs, data entry. Hindi po siya ganon. Para din siyang work mo ngayon sa Philippines na kailangan mong pasukan, kailangan mo ng effort, ng energy, ng work ethics, di ba, ng problem solving skills. Same lang siya. So, hindi mo siya isipin na, ay, mag-work ako sa corporate tapos side income ko lang siya ng gabi. Ganon. Well, nag-start ako na ganon. I thought that was it. Akala ko ganon na siya. Pero hindi pala siya ganon na kami. For you to succeed in freelancing or in remote bookkeeping, you need to give your full commitment to it. So if you're someone who is not yet sure kung nagte-test the water ka pa lang, that's so fine. That's how I started. Nung nagsisimula din ako, ganyan din ako, nag-part-time muna ako, ganyan. Tapos nung na-feel ko na parang, ay, parang maluwag siya. What if i-full-time ko siya? Mas malaking kikitain ko kaysa sa kinikita ko ngayon sa corporate, ganyan. So, full-time ko siya. And it was worth it. Na it wasn't an easy road, it was full of trial and error. Namimili ako ng mga clients na gusto ko talaga. It was not an easy journey. Napunta ako sa client na may screen tracker, napunta ako sa client na may yung naka-video pa ako, ganyan. Napunta ako sa client na naka-metro lahat ng galaw mo. Ganon. May napunta ako sa ganon. And sinishare ko sa inyo kasi ayoko na mapunta kayo sa ganon. Again, may mga clients na maluwag, may mga clients na flexible. Oh, so going back sa point ko, commitment. Isulat mo na ngayon before you start freelancing how much time you want to dedicate in learning. Diba? Kasi syempre, you need to bridge the gap from corporate to virtual assistant. Meron niyang gap eh. Diba? Kailangan mo aralin ng US bookkeeping or ang mga tools na ginagamit sa freelancing like yung mga Canva or yung mga ChatGPT, Claude, Asana, Trello, yung mga yan, yung mga ginagamit usually sa freelancing, remote tools. Sa US bookkeeping, kahit QuickBooks na aralin mo, yun na yun. So, you need to give yourself time or you need to dedicate time. Okay? Dedicate time, hindi lang find time. Don't find time kasi pag ang nasa mindset natin, nagpa-find lang tayo ng time kung kailan lang tayo free. Parang wala tayong commitment pag ganun. Hindi siya commitment pag kung kailan ka lang free. Kailangan yun, doon sa 24 hours mo, anong oras doon yung i-dedicate mo for QuickBooks training. Pero kung ikaw yung someone na nag-a-apply ka lang kung kailan ka free, nagte-training ka lang kung kailan mo gusto, yung hindi ka consistent. Consistency beats intensity. Kailangan, baby steps yan, aalagaan mo rin yan. Parang buntis dyan na papalakihin mo yung commitment. Diba? As you go along in this journey, gumagaling ka, diba? Mas naging committed ka, mas nabubuo yung loob mo na gusto mo talaga mag-freelancing. Hindi yung, Monday training ako, mag-apply ako. Tuesday, corporate muna ako, ganyan-ganyan. Ay, pahinga muna ako kasi na-reject ako, ganun. Nakikita yun ng universe. Tutulungan ka ni universe kung ano yung mga pinupurso mo as long as you give the frequency, the vibration that you are working towards your goal. Okay, pag nakikita ni universe, ito yung goal mo, tapos ikaw to, everyday lumalapit ka na ganyan, ipapush ka pa niya. Pero kapag ikaw yung someone na pupunta ka dito, may corporate ka, tapos may business ka pang tapos andito yung virtual assistant, so asan ba talaga sabi ni universe sa'yo? Pwede siguro kung you give equal time or you give intentional time na kapag 9 to 10 a.m. mag-training lang ako sa freelancing. Tapos yung ibang oras sa work ko naman. Kung consistent kang ganun, makikita naman ni universe your intention regardless of the intensity. But the intention. Pero pag ikaw yung someone na yung tingin mo lang is side hustle ang freelancing, matatagalan ka ma-hire. I'm referencing my coaching experience and my experience also. The more you focus on something,
the more na mas malaki yung chance mong makuha yung goal. Kasi meron ka pang si universe and syempre si Lord. Tutulungan ka niya pag nakikita niya yung intention mo na gusto mo talaga makuha yung goal na to, yung dream job na to. Tutulungan ka niya. Diba? Do your best and God will do the rest. Yun. So yun yung pangalawa, commitment. How much time do you want to invest? How much money? Kasi pwede ka rin namang free training, marami naman dyan. Yung katulad sa bookkeeping, si Hector Garcia, ang daming free QuickBooks training nun. Pero nakadepende pa rin yan kasi sa learning style mo din. So ikaw ba yung someone na kaya mo na mag-self-pace? Kaya mo nang mag-YouTube lang, ganyan. Pwede naman yun, may mga ganong tao. So ako kasi very one-on-one person. Kailangan one-on-one yung learning ko. Very slow kasi ako. So I really invest money dun sa pag-one-on-one. Kaya nag-offer nga din ako ng one-on-one. Kasi I know exactly yung needs ng mga katulad ko din na slow. Char. Yung mga katulad ko din na, di ba na, yung learning style ko is kailangan isusubo sa akin lahat. Spoon feeding, gano'n. Di ba? Pero may mga taong kaya na nila ng group session, di ba? Self-paced, gano'n. May mga gano'n naman. So, also knowing your learning style, di ba? And also learning curve. Ilang years ka ba bago matuto sa isang skill? Ilang months, di ba? Iba-iba rin tayo niyan. Katulad ko nga na slow. Kailangan ko pa ng paulit-ulitin kong panoorin yung video, ulit-ulitin kong makakailang question pa ako sa mentor ko, ganyan, bago ko matutunan. Ganon. So commitment, how much time do you want to invest? How much money? How much energy? How much effort? And also, what time? What time mo i-dedicate yung training, yung pag-a-apply ng trabaho? Kasi it will not be an easy journey. Darating ka sa point niya na, ay, may binyag ka sa Sabado, wala mo ng training. Ay, meron kaming lakad Christmas party namin. Ay, PDCA meeting. Ay, nag-travel kami ng friends ko. So, mawawala na. Marami yan, trust me, alam ko to kasi nagtuturo ako ng QuickBooks training. So, marami akong estudyante na committed sila sa week 1, pero sa week 2, 3, 4, doon na nagkakaalaman. Biglang nagiging busy sa corporate work, biglang nawala na lang dahil may business venture or nag-travel, ganyan. And nakikita ko na nagka-catch up din naman sila. Na darating ka sa point talaga na ang daming pipigil sa goal na gusto mong makating. Pero sana ikaw yung someone na has boundaries. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na anong time mo gustong mag-training? What day? And ilang oras, di ba? Commitment. Yun yung number 2. Okay, set your commitment na. So step 3, ito na, invest in your skills. Invest meaning make time for it. Kailangan mo rin ng pera kung mag-invest ka ng paid training. Diba? It can be costly kasi minsan may mga kilala din ako nag-resign na sila sa corporate. Kaya mo bang tiisin yung walang sahod for the sake of training, for the sake of job application? Kasi it will be like 2 to 3 months, 2 to 6 months, di ba? Kaya mo ba yun? It comes with money. And kung walang money, YouTube marathon. And kahit pa naman free yung training, time is still money. Di ba? Time is money. Pag wala kang ginagawa, pag learning lang, di ba ma-feel mo, pang wala naman akong kita dito, ba't ako magtutuloy? Pero lagi, worth it lagi ang mag-invest ng skills. Dumating ako sa point na parang I'm up against the wall or mayroong moments of silence nun Nung mga time na nagte-training pa ako ng QuickBooks, ganyan, parang, tutuloy ko pa ba to? Is this the right path? Am I in the right place? Is this the right time? Mga ganong questioning. And I always tell myself na it's so worth it to invest in your skills. So kung nag-a-apply ka as remote bookkeeper, mag-invest ka na kahit QuickBooks lang. Kahit QuickBooks lang yung aralin mo. Kasi ganun din ako nag-start. QuickBooks lang din ako nag-start. Nag-free certification nga lang ako noon, nag-YouTube lang ako noon. Pero right now kasi sa freelancing, di ba? Walang tutulong sa'yo. Usually, ang nangyayari pag nag-DIY ka din, di ba? Or nag-training ka sa iba, di ba? You have to do it yourself. May mga time na ikaw talaga ang lalakad mag-isa. Kahit sa ang journey naman, kahit sa business, pag nagsisimula ka sa business, there are moments na you need to step alone. You need to walk alone. Kasi walang makakaintindi sa laman ng heart mo, sa intention mo na gusto mo talaga mag-work from home. No one will understand the way you understand yourself. So you have to do it alone. Ganon. So invest in your skills sa pag-US bookkeeping, kahit QuickBooks ang aralin mo, pwede na yun. Aralin mo rin yung mga tools, yung communication skills mo, kailangan magaling ka sa interview, ganyan. Yung accounting skills mo, di ba number 1 pag US bookkeeping ka, kailangan maalam ka sa accounting 101. Yung basic lang naman, di naman kailangan yung mga business combination, yung mga higher level. Kahit yung basic accounting lang ang aralin mo, ang dami na sa YouTube, accounting 101. So ngayon pa lang, kahit bago ka mag-apply, bago ka mag-training, panoorin mo yung accounting 101 and see for yourself kung ito ba yung gusto mong work talaga. Lalo na sa mga career shifters, yung galing sa, kunwari, engineer ka ngayon, tapos gusto mo maging bookkeeper, or nasa CSR ka ngayon, healthcare, gusto mo maging bookkeeper, di ba? Panoorin mo yung accounting 101 or basic accounting videos sa YouTube and see for yourself na is this really the work that I wanted to pursue long term. Kasi doon pa lang sa accounting 101, hihikabin ka na nun Makakatulog ka na nun.
Pero doon mo rin malalaman kung gusto mo talaga, 'di ba? Mas maging intentional kapag doon pa lang sa preparation mo, 'di ba? Nag-accounting 101 ka na. 'Di ba? See for yourself. Panoorin mo siya na siguro mga 10 times yung mga videos na yun. Ngayon na hindi ka pa nag-resign, it's so worth it na manood ka ng mga videos towards your dream job. 'Di ba? Kasi para pagdating mo yun, pagka-resign mo, 'di ba? Diretso apply ka na lang ng job, 'di ba? Ready ka na mag-training. So invest in your skills. And then yung step 4, last step is to prepare your profiles. What do I mean by profiles? Ito yung resume, cover letters, job websites, job profiles, yung account mo sa online jobs, yung account mo sa LinkedIn, i-update mo na sila, i-optimize mo na sila. Yung mga problems na na-solve mo, ilagay mo na siya sa page 1 ng resume mo para mas mukha kang intentional. Okay, huwag ka munang gumamit ng AI sa resume. At this day and age na lahat gumagamit na ng AI, I hope ikaw yung someone na i-humanize mo muna siya bago ka mag-AI. Know yourself first, discover your strengths, weaknesses, personal branding, bago ka mag-AI. Kasi ang tendency niyan, pag puro ka AI, mawawala na yung naipundar mo sa Philippines, yung mga problems na na-solve mo. Kaya ang sabi ko, i-recall mo muna yung mga problems na na-solve mo, saka ka gumamit ng AI. Ipa-decode mo sa kanya, ganito based on my experience sa Philippines, ito yung mga problems na na-solve ko, help me answer, tell me about yourself, weakness, what is my strength, what is my personal brand, based on my career summary. Diba? So, i-prepare mo na kayo mga resume mo. Marami akong videos on how to optimize your resume. I will pin in the comment section below yung mga link ng profile optimization, interview preparations, ganyan. And I also have a free resume template na magagamit mo. Whether ikaw ay remote bookkeeper or any niche, virtual assistant, SMM, ganyan. Meron akong templates ng optimized resume template. Okay, so just a recap. So, know your why. Know your reasons why you want to start. 2, set your commitments. Ilang oras ka magta-training, ilang oras ka mag-a-apply, and what time ka mag-a-apply. 3, invest in your skills. Di ba, syempre kailangan mo nang mag-training, build your foundation, mag-QuickBooks training ka na, mag-accounting 101 ka na, aralin mo na yung mga remote tools like Zoom. Dapat alam mo na mag-share screen ng Zoom, gumamit ng Google Chrome, mag-bookmark, ganyan. Gawa ka na ng mga Telegram account, WhatsApp account, ganyan. Simulan mo na. And then 4, i-prepare mo na yung resume mo. Cover letter, online jobs at PH, LinkedIn, Upwork, ganyan. Optimize mo na sila. And again, meron akong kopya ng optimized resume template na ilalagay ko sa comment section and sa description ng video na to. And that's it. So, it's not a magic. It's not a shortcut. It's a roadmap for you to start for your freelancing journey. And yung buhay na gusto mo, di ba, dollars that you want, yung time freedom, kung mapunta ka sa flexible na clients, kung hindi, good luck, charing. Kasi iba-iba naman yung clients, okay? And right now, alam mo na yung roadmap. I'll see you in my next video.